Heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. Bukas naman po yung iba. At ito na ang una na si Lodi Marvin Lankisan, Lodi Romeo Barola Jr., Lodi Anisa Dico, Lodi Anwar Baskusain, Lodi Benji Dayano, Lodi Bait Panda, Lodi Tessie Fermeza, Lodi MJ Nopman, Lodi Juon Balansag, Lodi Ken Sato. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-122 Kabanata. Maraming manunood na may nagsasalita na bakit nandito silang lahat. Tumugon naman ang isa na sa kakaibang dahilan, maraming magagaling na tao ang sumali sa Divine Battle ngayon. Baka iyon ang dahilan kung bakit interesado sila. Sinabi pa ng isa na nako. Sa tingin ko hindi mo pa naririnig ang chismis. Sinabi rin ng mga ito na sa palabas ng paligsahan, lahat ng nasa Red Vermilion Squad ay tumaya sa numero 57 kahapon. Nagulat ang mga ito na tumugon na hindi sila tumaya kay 8 Flying Heavenly Sword GOKG, kundi sa taong ang pangalan ay nagsisimula sa B o ano paman. Ganun ba kamangha-mangha ang bagong Sultan na yun? Mapahawak naman sa baba ang isang ito na sumagot din na sige, tiyak na may kakayahan siya para makarating ng ganito kalayo. Pero kung ang target mo ay ang tubo, mas gusto kong tumaya kay Muiongwi. Makikita ang Red Vermilion Squad na nagbubulungan pa ang ibang tao na pero ang bagong Sultan ay talagang matindi. Narinig ko na galing siya sa isang pangatlong ranggong sekta, pero nagawa pa rin niyang makipagsabayan kay Muiongwi para sa unang pwesto. Tumugon pa ang isa na hindi mo pwedeng pagsamahin ang isang may espesyal na admission sa isang dumaan sa opisyal na proseso ng ganoon lang. Mukhang medyo malapit siya sa mga miyembro ng Red Vermilion Squad. Natahimik lang na nakikinig ang Red Vermilion Squad. Tumatawang mahinang sinabi naman ni Gangsang na parang nararamdaman ko ang iba't ibang uri ng mga tingin sa likod ng ulo ko. Mahinang sinabi rin ni Hyunwon na alam ko. Diba? Parang alam ng buong akademya kung saan tayo nanggaling. Napatungong nahihiyang sinabi ni Jium na pasensya na. Hindi ko naman sinadyang makaagaw ng sobrang atensyon. Pagkatapos ng pagtatalo ko doon sa hayop na yun mula sa Asher Dragon Squad, biglang lumitaw si Elder Yum. At naalala ang nangyari na nag-aapoy na sinabi ni Yumdu na kayong mga tabachoy. Anong sinasabi niyo kanina? Dagdag pa niya, na bakit hindi kayo sumasagot? Bingi ba kayo? Tutusukan ko ba ang mga eardrum ninyo? Napa-atres ng bahagya si Jium na sinabi sa isip na buwisit. Palagi siyang nagagalit, pero ngayong araw parang may mas malakas na dahilan kaya mas nagngingit-ngit siya. At pagkatapos sinabi ni Jium sa kanya na hindi, Sir. Ang bagay ay may iba akong opinyon sa kaibigan kong mula sa Asher Dragon Squad tungkol kung sino ang magiging final winner, kaya. Tiningnan siya ni Yumdu na sinabi niya na kaya sino ang tinayaan mo. Gago, Tautal Yutal na sinabi Jium na ako, ang tinaya ko ay si eldest. Si Officer Biryu yon. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na naku, muntik ko nang tawaging ang bagong Zalta bilang aking pinakamatanda nating nakatatandang kapatid sa publiko. Tumingin si Yomdo kay Taling na sinabi niya na paano naman ang buwisit na ito mula sa Asher Dragon Squad. Na sinabi ni Jium na tumaya ang buwisit na yan kay Changhan. Na nagulat naman si Taling na may pagtataka. Ibinato ni Yomdo ang supot ng pera kay Jium. Sinalo niya ito habang nakapikit na pinagpapawisan. Lumapit sa kanya si Yomdu na itinuro ang supot ng pera na sinabi niya na ipapusta ko ang lahang ito kay Biryu yon. Ilagay mo sa pangalan ko. Dagdag pa niya na at pinaalalahanan ko kayo. Maging pastahan man, spar man, o away, dapat kayong manalo laban sa mga disipulo ng yelong putang gago na yan, kahit ano pa ang mangyari. Naiintindihan ninyo? Balik sa kanila na napahinga ng malalim si Jium na sinabi niya na at yan ang sinabi ni Elder Yum bago umalis. At kinailangan kong pumila muli mula sa simula para ilagay ang pusta sa kanyang pangalan kaya lalo pa akong napansin. Napasabi naman si Huangbo na siguro nahirapan ka talaga. Nakatayo mismo sa harap ko ang elder, at kung hindi dahil sayo, mahuhuli na sana ako. Sinabi naman ni Nohak na hindi, malamang hindi ka mahuhuli. Sinabi pa ni Dang Sam na syempre, kasi ikaw si Huangbo Jingang. Napahawak naman sa baba si Moonhai na sinabi niya na siya nga pala, narinig ko na. Halos pareho ang pastahan ni Elder Yum sa unang listahan natin. Talaga bang gagana ito?
Napasabi naman si Okyon na hanggat titigil siya sa paggamit ng sound art. Sa tingin ko, may pagkakataon pa rin tayo. Dagdag pa niya na dito sa lugar na ito. Ibig bang sabihin ginagamit ng bagong Zalta, na si Biryuyon, ang sound art? Napatingin sila sa gilid na napasabi si Sangsang na ha? Ang tinig na ito ay. Ang elder na tugon naman ni Jin. Sinabi naman ng gurong ito na ang sound art. Higit pa rito. Isang bagong Zalta na natutunan lang ang sound art sa loob ng 3 buwan. Sinabi naman ng nasa likod nito na ito ang Thousand Sound Sage, si Elder Hung Ran. Dagdag pa ng isa na ang sound art ay talagang iba sa iniisip ninyo. Bakit nga ba siya napadpad dito? Umupo sila na sinabi ng katabi niya na pero, kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan, kaya niya tayo inanyayahan, di ba? Nagpadala pa nga siya sa atin ng 2 invitation letters. Akala ko natutulog siya araw-araw sa lectures. Pero mukhang medyo kakaiba siya. Tumugon ng babaeng guro na karapat-dapat purihin ang kanyang tapang, pero sigurado akong hindi pa niya kayang gawin yun. Dagdag pa niya na may pakiramdam akong hindi maganda sa isang banda. Na sinabi sa kwento na mula kaliwa hanggang kanan. Kang Ho Sound Art Professor, Elder in charge of the metaphor, communication and destruction in sound art. Serene Virtuous Saint Moon Ilgi. Ang liham sa paanyaya, mula sa finals, ang mga upuang malapit sa harap ng sparring stage ay binibente sa pamamagitan ng bayad. At ang kita ay ginagamit bilang donasyon para sa kaparehong layunin ng bayad mula sa tournament show. Gayunpaman, bawat kalahok ay maaaring magpadala ng 4 na espesyal na paanyaya. At pagkatapos nakita niya si Tito Jiang at Hyorong na sinabi niya na kayo ang mga estudyante na dumedalo sa aking lecture kasama ang estudyante si Biryuyon. At totoo ba na ang estudyanteng si Biryuyon ay nakikipag-spar gamit ang sound art? At ang kanyang sandata ay isang zither. Hindi ba? Napatingin naman silang dalawa sa guro. At pagkatapos sinabi ni Tito Jiang na totoo na ginamit niya ang zither. Pero dahil malapit nang magsimula ang laban, mas mabuti sigurong makita ninyo ito ng personal. Natumugon ng guro na naiintindihan ko. Mabilis naman papalapit si Jinsu sa tournament. At pagkalapit niya naiisip niya si Ryo na sinabi sa kanyang sarili na dumating ako sa tamang oras. Sabi ni Sister Dokgo, hindi ito sulit panoorin, pero ang mga laban ng batang may makakapal na buhok na young master ay medyo kakaiba. Dagdag pa niya sa isip habang makikita si Ryo at ang kanyang kalaban sa entablado na mag-uumpisa ang laban ni Sister Yeren sa loob ng 1 oras. Kaya umalis muna ako saglit. Gusto kong makita kung gaano ito kakaiba ngayon. Sinabi ng kalaban ni Ryo na bumababa na ba ang pamantayan ng Three Saints Martial Tournament? Kung iisipin na ang isang baliw na tulad mo ay swerte pa para makapasok sa finals. Tinutukan siya ng espada nito at sinabi pa na paano mo nagawang tumayo sa harap ko gamit ang mahabang kulot na buhok at isang simpleng zither. At minamaliit mo ba ako? Na nagmula sa isa sa 9 na dakilang sekta, mula Dayangkang sect. Inilagay ni Ryo ang kanyang daliri sa labi na sinabi na tumahimik ka. Ako ang gumagamit ng sound arts, bakit ka pa gumagawa ng lahat ng ingay na yan? Dagdag pa niya na tumahimik ka na at sugurin mo na ako. Nagpalabas ng tunog si Ryo habang sinabi pa niya na dahil ito ang simula ng finals, magpapatugtog ako ng isang kapanapanabik na kanta para sa inyo. Gumawa naman ito ng mga slash sa hangin na sinasabi niya na tumahimik ka, mayabang na gago. Tumalon ito sa kanya at winasiwas ang espada habang sinasabi pa na para sa isang taong hindi man lang nakasulat ang pangalan ng kanyang sekta sa impormasyon ng kalahok. Gaya ng inaasahan, ang performance mo ay akma sa isang taong nagmula sa isang walang pangalan na sekta. Umiwas si Ryo sa atake nito habang tumutugtog na umangat sa ere. Napasabi naman si Gangsang sa kanyang sarili na eldest senior brother. Gagamit ka ba talaga ng sound arts ngayon? Napasimangot naman si Tito Jiang na sinabi rin sa isip na sige, alien. Bugbugin mo siya, iipit mo siya sa sulok, at hampasin mo ng todo ng mga kwerdas. Napasabi naman ng guro na naku, huwag mong sabihin. Mula sa kanyang instrumento nakita nila ang slash na pula na nagmumula dito kasabay ng mga himig na makikita sa hangin. Napahawak sa bibig ang babaeng guro na sinabi niya na zither plucking movement. Hindi ko pa nga siya natuturuan yun, ni hindi ko rin kayang ituro, pero paano nagawa ng batang iyon? Dagdag pa ng isa na sa antas na yon,
Naiintindihan ko na kung bakit siya may kumpiyansa na makipag-spar gamit ang sining ng tunog. Pero ang himig at ang atmosfera na pumapalibot ay medyo kakaiba para tawagin na sining ng tunog. Zither plucking movement, ang sikreto ng pagdulas sa ere habang nakaupo. Posisyon upang umiwas sa atake ng kalaban habang patuloy na tumutugtog ng zither. May alamat na kapag naabot ang sukdulang antas, maaari siyang gumalaw gamit ang kanyang ki nang hindi ginagalaw ang kanyang mga tuhod at hita. Sinigaw nito sa kanya habang nagpapalabas siya ng mga slash na pula na hayop ka. Kumakalat na ang mga chismis tungkol sa mga masasama na ginawa mo sa paunang laban. Nagkunwari kang bulag habang gumagamit ng zither para mawala ng bantay ang mga tao at talunin sila gamit ang madayang taktika, tama ba? Seryosong nanunood ang mga ito na sinabi ni Gang Sang na ha? Ganyan ba talaga dapat ang itsura ng sound arts? Dagdag pa no Hyunwoo na ang kakaiba ng tugtog niya. Pero mas lalo pang kakaiba ang galaw niya. Sinabi naman ni Hyorong na hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya, pero parang nakakapanood ako ng isang kamanghamanghang bagay. Napasalubong ng kilay si Tito Jiang na sinabi niya na ang ibig kong sabihin, bugbugin mo na lang siya hanggang magkadurog-durog. At bakit pa mag-abala sa ginagawa niyang kakaibang bagay? Medyo mapaminsala rin ito sa isang paraan, halos nasa antas na siya ng soul-controlling art. Soul-controlling art, isang uri ng hypnosis na nakikialam sa isipan ng tao. Sa pinakapayak, maaari nitong guluhin o akitin ang mga tao, at kapag naabot ng isang tao ang ganap na kahusayan nito, maaari niyang manipulahin ang iba o itulak sila sa pagkabaliw. Sinigaw pa nito sa kanya habang dumadaan ang pulang slash sa katawan nito na isang siga na katulad mo. Nangangahas na makialam sa isang disipulo mula sa isang prestihiyosong sekta na katulad ko. Na sinabi pa nito sa isip na ang kakaiba. Bakit ako nakakaramdam ng pagkahilo? Gawa ba yon ng hayop na yon? Ang ibig kong sabihin, ang kakaibang malinaw at masayang tono ng kanyang zither ay lalo akong nagpaparamdam ng pagkahilo. Bigla siyang nahipnotismo na sinabi pa niya habang lumiit ito hawak ng isang babae na ang weird ng pakiramdam ko. Nasaan ba itong lugar? Na sinabi ng babae sa kanya na ito ay isang mundo ng kahangahangang himig. Sinabi pa nito habang umiikot ang mga mata na paumanhin, anong klaseng mundo ulit ito? Na nagulat ito nang makita niya si Ryo na tila umiikot. Na napasigaw ito ng malakas na patuloy sa kanyang tumatama ang tunog na pula habang si Ryo ay dumami sa kanyang paningin. At pagkatapos ay tumalon ito sa ere habang sinasabi na mamatay ka. Mabilis itong papunta sa kanya habang si Ryo ay kinalabit ang kwerdas na isang malakas na pulang slash ang lumabas dito. At pagkatapos isang kwerdas ang naputol. Nakatutuok sa kanya ang espada nito habang dumaan ang umiikot na tunog sa kanya na makikita ang pagtalsik ng dugo sa braso nito. Nabitawan nito ang kanyang espada na nagawang maputol ito ni Ryo. Na makikita rin ang damit nito na napunit. Napanganga ang lalaki na sinabi na mukhang hindi pa siya umabot sa antas ng paggawa ng sound bullet ngunit nang muntik nang maputol ang kanyang kwerdas, parang nagtatapon siya ng kung anong uri ng sekretong sandata. Napahawak sa bibig ang babaeng guro na sinabi niya na ang kwerdas na yun na kaya pang makaputol ng isang talam, pero tinutugtog niya yun gamit lang ang kanyang hubad na mga kamay. Sound bullet, ang pinakamahusay na teknik ng sound arts kung saan gumagamit ng mga alon ng tunog upang magdulot ng pinsala sa ibang tao. At pagkatapos sinigaw ng referee na ang nanalo, Ryo yun. Napahinga naman si Ryo na sinabi niya na hindi. Biglang naging mabagsik ang hangin at naputol ang kwerdas nang hindi ko inaasahan. Kaunti na lang at natapos ko na ang aking sound arts na pagtatanghal. Napakamalas naman. Masaya ang dalawa na sinabi ni Hyorong na Ryo yun, mahusay ang ginawa mo. Hanggat tayo ang nanalo, walang kaso. Dagdag pa ni Tito Jiang na tama yan. Ganyan mismo ang tamang paggamit ng zither. Hindi naman makapaniwala ang Team Jujak na napasabi si Huangbo na hoy, baka hindi na natin kailangan ang pangalawang listahan, tama? Natulala si Jium na napasabi na hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado, walang mali sa ating loika noon. Napahawak naman sa baba si Hyunwoo na sinabi na tama. Kasi pag dumating ang oras, malaki ang tsansa na ang pinakamatanda nating nakatatandang kapatid ay makaharap ng kalaban na hindi marunong magpakita ng awa. Napapalakpak naman si Jinsu na sinabi sa kanyang isip na wow, buti na lang at pumunta ako ngayon.
Ang laban niya ay talagang kakaiba rin ngayong pagkakataon. Dagdag pa niya na kailangan ko ng magmadali at ikwento rin ito kay Sister Yeren. At lumipat ang labanan dito na nakatutok ang espada na sinabi nito na ako ay talo na. Ito pala ay si Yeren na sinigaw ng referee na ang nanalo. Ang Ice White Phoenix na sina Yeren. Nagsigawan ng mga taga-suporta nitong mga lalaki na Snowflower, Goddess, Lady na, Ice Crystal, Ice White Phoenix, na makikita si Yomdu na nakatingin lang ng tahimik. Na napangiwi ito ng muka na naiisip si Ryo na napasabi siya sa isip na iniisip niyang gagawa siya ng ganoon dahil lang sa isang babae. Ang tanga talaga, buwisit, bakit ba kailangan kong manatili rito para bantayan ang mga babaeng ito? Na sinabi pa ni Ryo sa kanya na mula sa finals, mukhang hindi agad makakagalaw ang mga kalahok kahit pagkatapos ng kanilang laban dahil may kailangan pa silang asikasuhin, tama? Kung ganoon, magtatagpo ang oras kaya pakiingatan mo ang upuan ko para sa akin. At pakiulit na rin para sa akin ang laban mamaya. Napatingin siya sa mga ito na sinasabi na kaya, ano sa tingin mo? Tumugon si Muyang na sinabi na malakas at napakaganda. Sinabi naman ni Yomdu sa kanyang sarili na may iba ring mga kawawang grupo rito. Ha, muli na namang sinabi ni Muyang na haha. Kung maririnig yun ng babae mo siguradong magseselos siya. Sumagot ang nakaasul na huwag mo akong subukang ipahamak. Agad niyang malalaman na ang tinutukoy ko ay ang sword key at martial arts ng Ice White Phoenix. Magandang katapat para sa kanya ang Ice White Phoenix. Napatingin si Muyang na sinabi niya na ganun ba? Speaking of the devil, ayan na siya, dumarating. Makikita ang babaeng ito na puti ang buhok na nakatalikod. Nagulat naman si Yomdu nang makita niya ito. At dito na po nagtatapos ang ika-122 kabanata. Ika-123 kabanata, sa pagpapatuloy. Nagulat si Yomdu nang makita niya ito. At naalala ang itsura ng kanyang pinakamamahal na babae na asawa na ngayon ni Ice Cube. Tinawag niya ito na sinabi na Chaoyan. Humawi ito ng buhok. At pagkatapos ay tumingin sa kanya. Balik sa kanya na tatangkain niya itong hawakan na pinagtatakahan ng babae. Agad sanang susunggab ang nakaasul na pinigilan nito ni Muyang na sinabi sa kanya na sandali. Tingnan mo muna ng mabuti ang kalaban mo. Mukhang alam din niya at malinaw na kilala kung sino talaga siya. Sinabi ni Yomdu sa kanya na Chaoyan. Napasabi naman sa kanyang sarili ang babae na ang matinding enerhiya na ito at ang pulang buhok, pulang balbas, pulang kilay. Siya ba ang tanyag na si Elder Yomdu? Napatikom ng mahigpit ng kamao ang lalaking nakaasul na sinabi niya na kahit na siya si Elder Yomdu, hindi ako pwedeng manahimik lang kung gagawa siya ng anumang bastos laban sa kanya. Sinabi sa kanya ni Muyang na tumigil ka. Dagdag pa niya dito habang matalim na nakatingin ito na alam ko ang nararamdaman mo. Pero kahit makialam ka ngayon, magagawa mo bang pigilan siya? Ang pagmamadali at padalos-dalos na provokasyon ay maaari pang magpalala ng sitwasyon. Na makikita si Ryo na dumating na nasa unahan nila. Tinapik niya kaagad ang kamay ni Yomdu, na ikinagulat ng babae. Nangangalit ang mga ngipin ni Yomdu na mabilis na lumingon sa kanya. Hayop ka, na sinabi naman ni Ryo na oho. Tumakbo ako ng mabilis matapos kong makita ang dalagang ito na pinipigilan ng isang pangit na mukhang hayop na iniunat ang kanyang masamang kamay sa kanya. Pero ikaw lang pala yon, Elder Yom? Medyo nagulat ako doon. Dagdag pa niya na para ako'y ganoon na lang magulat, paano pa kaya ang dalagang ito kung gaano siya natakot? Buti na lang at hindi siya nahimatay. Na naiinis naman na napatingin sa kanya si Yomdu ng tahimik. Napasabi naman si Muyang na ano ba yon? Siguradong si Biryu yon ang taong yon. Tinapik ba? Talaga niya si Yomdu. At ayos pa rin siya matapos yun. Dagdag pa ng isa na at si Elder Yomdu. Umatras. At pagkatapos sinabi ni Yomdu na young lady, na sinabi pa niya sa isip na oo. Para sa akin, magiging maganda siya magpakailanman, pero imposible na ganito pa rin siya kabata. Bukod pa rito, matapos masusing tingnan, ibang tao ito. Lalo na kung titingnan natin ang buhok niya, baka nga, na may lungkot sa mukha ni Yomdu na sinabi na ano ang pangalan ng iyong ina. Natumugon siya na ang pangalan niya ay He Chaoyan. Biglang pinagpawisan nito na sinabi niya na naiintindihan ko. Ikaw ay anak ni Chaoyan. At pagkatapos sinabi pa ni Yomdu na kumusta na ang iyong ina. Tumugon nito na mabuti po siya, Ginoo.
Na napapahawak sa baba si Ryo na napapaisip. Napatungo si Yomdu na sinabi niya na ganun ba? Nakatingin si Ryo sa kanya na tila naging isang basang manok na sinabi pa sa kanyang sarili na para sa fried chicken na maging water chicken na ganito. Tiyak na may kwento sa likod nito, ano? Nais ko siyang sampilan dahil unti-unting nagiging malungkot ang atmosfera. Pero syempre, dahil ito ang lugar niya ng trabaho, bigyan mo na lang ng konting konsiderasyon ang aking disipulo. Dagdag pa niya sa isip na para sa maliwanag na kinabukasan sa pagitan namin ng aking disipulo at ako, ang mataas niyang sahod ay dapat magpatuloy kahit ano paman. At pagkatapos ay napapalakpak siya na napatingin si Yomdu sa kanya habang sinasabi na ngayon, Elder Yomdu. Huwag ka ng ganyan at halika na, panoorin natin ang laban ni Moyongwi. Hindi ka ba tumaya sa kanya noong palabas ng paligsahan? Sumunod ito habang lumilit na sinabi pa ni Ryo na bukod pa rito. Kahit mukhang malamig siya, baka makaramdam siya ng pag-iisa kung wala tayo roon. Napatigil siya na napalingon sa babae. Agad naman nilapitan ito ng lalaki na sabi na ayos ka lang ba? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Tumugon ito na nagulat lang ako. Hindi ko alam na kilala ni Elder Yom ang aking ina. Kahit ang mga magulang ko ay wala man lang sinabi sa akin. Napasabi naman si Moyang sa kanilang likod na narinig ko na si Elder Yomdo ang nagrekomenda kay Biryuyon sa ating akademya. Hindi ko alam na ganoon na sila ka-close. Malungkot na naiisip ni Yomdo na magkasama sila ni Chaoyan. At pagkatapos ay muli na naman siyang lumingon dito. At lumipat ang eksena kay Junho na makikita ang benda na may dugo. Sinabi niyang nagugulat na kamusta po kayo. Sumuntok sa palad ang dalawa na sinabi nila na binabati namin si Elder Yomdo. Mahinang sinabi pa ni Hyorong na Ryuyon, may nangyari ba? Na sinabi naman ni Tito Jiang na hoy, alien. Bakit mo dinala si Elder Yomdo rito? Bukod pa rito, may problema ba siya? Habang wala pa din sa sarili si Yomdo sinabi sa kanila ni Ryu na lahat kayo, kalma lang. Ganito talaga karaniwang itsura ni Elder, at dumating lang siya para panoorin ang laban ni Moyongwi dahil sa taya niya sa palabas ng paligsahan. Sayang nga, hindi namin napanood dahil natapos ito ng masyadong mabilis. Sinabi pa niya habang tumuuro na at saka, ano ba ang tungkol sa dugo? Hindi ba natapos ng mabilis ang laban niya? Tumugon siya na well, panalo siya ng malinis, pero pinalitan ko lang ang kanyang bendahe dahil nabuksan ang kanyang sugat noong laban sa Sword Dragon Seed. Sinabi naman ni Hyorong na oo, pinanood namin mula sa simula ng laban, perpekto ang lahat. Dagdag pa ni Tito Jiang na pero masasabi ko bang mahina ang kanyang kalaban? Ang kanyang katunggali ay isang tao na may malaking lakas. May isang malaking espada na kasing laki ng kanyang bisig. Sinabi pa niya habang makikita ang pakikipaglaban ni Moyongwi na ang malaking espada na ginamit niya ay kasing haba at kasing kapal ng isang bakal na bar, at hindi niya hinayaang atakihin ni Moyongwi ang kanyang mahihinang bahagi ng madali. Kaya wala nang ibang pagpipilian si Moyongwi kundi ilagay ang kaunting puwersa sa kanyang nasugatang balikat. Napahinga si Ryo na sinabi niya kay Moyongwi na at ginagawa. Muna yan, grabe ka. Kakapasok mo pa lang sa quarterfinals ng Sword Saint Battle. Ano ang gagawin natin kung nasasaktan ka na? Tumugon sa kanya si Moyongwi na karaniwan lang nalinisin ang waiting room para sa susunod na gagamit. Kaunti lang ang pagdurugo ng lumang sugat ko, at gamit ko lang ang kaliwang kamay, kaya ayos lang yon. Muli na namang napabuntong hininga si Ryo na sinabi niya na talaga. Kung ganoon, gawin mo na ang gusto mo. Pupunta kami kumain ng marangyang ulam na bibilhin sa amin ni Tito Jiang. Narinig ko na maraming sikat na restaurant ang dumating sa ating akademya para suportahan ang Three Saints Martial Tournament. Tumawa si Hyorong na sinabi niya na oh, Jiang Hong, ikaw talaga ang the best. Na sinabi naman sa kanila nito na ano, huwag niyo akong pasalamatan, bakit ko naman kayo bibilhan ng pagkain? Tinanggal ni Moyongwi ang takip sa bibig na sinabi niya na sa tingin ko malinis na ito. Tara na, at lumipat ang eksena sa mga kainan na ito, na may nagsasalita na mag-iinom tayo. Tumugon ang isa na oh, alam mo ba ang tungkol sa lugar na yon? Sikat sila sa kanilang Sichuan na lutuin. Sinabi naman ng isa na hoy, nakuha mo ba ang tiket para sa laban ni Changhan bukas? Malalim na huminga ang isa na gusto ko ring subukan ng pagkain doon, pero wala akong pera. Makikita ang mga banderitas na ito na may nagsasalita na Bekhua Pavilion. Binabati namin kayo sa matagumpay na pagdaraos ng Three Saints Martial Tournament.
Dagdag pa na Yunhyang Restaurant, sinusuportahan namin ang aming mga maasahang talento. Ang Chanmi Restaurant, mahal ang Miriam, mahal ang mundo, kaya libre para sa mga martial masters. Dagdag nitong kumikinang na sinabi na para sa mga makakaabante sa quarterfinal sa small star matches, may kalahating presyo na diskwento para sa hanggang 2 kasama, pero hindi ko akalain na kahit ang tanyag nating Elder Yum ay darating sa aming restaurant. Bilang paggalang, naghanda kami ng 6 na bote ng premium na alak ng libre. Kapag lalabas, kayo mamaya, pakitigil naman sa aming tindahan at suportahan kami. Habang kamakain at umiinom sila sinabi ni Rio na marunong pala silang magnegosyo, ha? At masarap din ang pagkain. Habang masayang tumatagay naman si Tito Jiang sinabi niya na maganda. Maaaring hindi ito ang pinakamahusay sa Nanchang, pero ang mga putahe na inihahain dito sa Yunhyang Restaurant ay talagang maganda para sa presyo nila. Tumawa si Hyorong na sinabi niya na dahil sikat na restaurant ang pinagmulan ng mga putahe. Mukhang masarap ang lahat. Bukod pa rito, sinabi ni Jiang Hang na siya ang magbabayad, kaya mas nagmumukhang masarap ang mga ito. Na masayang sinabi naman ni Junho na Jiang Hong maraming salamat. Napatingin sa kanya si Tito Jiang na sinabi niya na seryoso. Sinabi nila na bibigyan kami ng kalahating presyo na diskwento para sa mga kalahok, kaya akala ko tapos na tayo dito. Hindi ko akalain na gusto niyong dalawa pa akong bumili rin, Hyoryong at Junho. Muli na namang tumawa si Hyorong na sinabi na ipinusta ko ang lahat ng perang kinita ko mula sa paghuhukay noong palabas ng paligsahan. Kung kumita ako mamaya, tiyak na bibilhin ko na yon. Na sinabi rin ni Junho na ako rin. Sinabi naman ni Rio na ang tipid mo naman pala, Tito. Nung tournament show, nakita ko na marami kang pera para makipagtaya sa awtoridad. Yung pera na karaniwang tanging mga nasa gitnang edad lang ang may ganoon, di ba? Sumagot sa kanya si Tito Jiang na hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ako galing sa prestihiyosong pamilya at 20 taon pa lang ako, alam mo ba? Kaya saan ko pa kukuha ng ganoong dami ng pera? Ang nakita mo ay pera talaga na pinagpawisan at pinagpagyeran ng mga tao sa bayan ko. Habang umiinom ng alak nakatingin siya sa gilid na sinabi na alam mo na, dahil sa kanyang sugat, hindi masyadong kumain si Moyong Wei at umiinom na lang ng tsaa. Pero hindi ba sobra na kumain ka ng 3 beses kaysa sa iba at saka pahihingin mo sa akin na bilhan ka ng pagkain matapos mong dalhin dito si Elder na mahusay uminom? Ang tanong ko lang, paano siya kayang umupo ng natural sa tabi ng mga bagong opisyales at uminom ng hindi humihinto ng ganito? Sinabi naman ni Rio na ako ay isang tao na kikita ng pera, kaya bilang isang investor, syempre, dapat mong gawin ang ganito. At tungkol sa kanya, maaari mo siyang isipin bilang masipag at nag-iisang kapitbahay. O kaya, maaari ka ring kumita mula kay Junho mamaya, dahil nagbibigay siya ng espesyal na training kay Junho. Namumula ang mukha ni Junho na sinabi na hehe. Syempre, ayos lang. Ako na ang bahala sa utang ni Elder. Napatingin sa kanya si Hyorong na sinabi niya na Junho, lasing ka na ba? Mahina ka pala sa alak, ha? Sumagot ito na hindi naman ako lasing. Mahina lang talaga ako sa kahit anong bagay, hindi lamang sa alak. Pero Rayong, bakit mayroon kang 4 na butas ng ilong? Hehe, na napangiwi na lang mukha si Tito Jiang na napatingin sa kanya. Bumagsak ang ulo niya sa lamesa habang sinabi naman ni Tito Jiang na ngayong pareho na kayong nakaabante sa quarterfinals. Magiging talagang mahirap mula ngayon. Sa tingin ko, 2 baso lang ang nainom ni Junho, kaya bakit? Mula sa kabuuang 290 na kalahok, 32 na lang ang natira. Lahat ay magiging malalakas. Dagdag pa niya na sa kanila, may ilan na partikular na nangangailangan ng iyong pansin at pagsusuri sa bawat sektor. Mula sa Saber Saint Battle, si Storm Saber Hyan Myeyong mula sa isang makapangyarihang kilala bilang Divine Saber Sect. At si Clear Flow Saber Yuyab Seong ng Qingcheng Sect, na pinili natin bilang panalo sa Saber Saint Battle. Sa Sword Empress Battle, ang minamahal na disipulo ng Sword Empress. Si Ice White Phoenix na Yeren, ang nag-iisang anak na babae ni Great Elder Bingiam, isa sa World 5 Swordsman, si White Snow Jade Sword Princess Quan Solji. Ang taya natin ay nasa Ice White Phoenix. Pero kailangan din nating bantayan ng mabuti ang White Snow Jade Sword Princess na minanaang pagtuturo ni Great Elder Bingiam mula pa sa murang edad.
Biglang nagulat na napatayo ng tuwid si Tito Jiang. Samantalang si Hyorong ay napatingin. Tahimik palang tumayo si Yongdu mula sa kanyang kinakaupuan. Habang sinabi naman ni Ryo na, madalas gawin ito ni Elder kapag puno siya ng emosyon, kaya huwag mo siyang alalahanin at ipagpatuloy mo na lang ang pag-uusap, Tito Jiang. Baka kailangan ko ring bantayan ang apat na yon, di ba? Seryosong sinabi naman ni Tito Jiang na naiisip ito na paano ba magiging apat lang yon. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na ang pinakamalakas na kandidato para maging panalo sa Three Saints Martial Tournament na ito. Napasabi naman si Ryo na malamang tatalunin ni Wisha sa Sword Saint Battle. Tumaya pa nga yung lalaki ng kalahati ng pera niya sa final winning round. Kung ako yon, hindi ko siya papatawarin. Habang humihigop ng tsaa si Moyong-wi sinabi niya na sumasang-ayon ako. Sinabi pa ni Tito Jiang sa kanya na tungkol sa pagpapalampas, sa lahat ng panahon na ito, wala pa akong pagkakataon na tanungin ka. Pero dahil nakataya ang ating mga ari-arian, may isang tanong akong kailangang itanong. Seryosong sinabi niya na ano ang gagawin mo kung magkasalubong kayo ni Ice White Phoenix. Nayeran sa entablado. Napatingin silang lahat sa kanya na sinabi pa ni Tito Jiang na maaari ka bang makipaglaban ng maayos nang hindi hinahayaang madaig ng personal mong damdamin? Ang ibig kong sabihin, kaya mo bang saktan si Ice White Phoenix gamit ang sound arts o yung kakaibang tunog na ginawa mo sa zither? Na napatahimik lang si Ryo habang hawak ang tasa na may lamang alak. At dito na po nagtatapos ang ika-123 kabanata.